God bless the Philippines. God bless you, our viewers. Napaka matapat namin tagapanood ng J-Link episodes. At ngayong oras nito, ang ating topic ay napakaganda. Sa mga mag-aasawa, manda kayo kasi ang topic natin ay about love life. At kasama ko ang aking wife, of course. Pakilala mo naman ang ating kasama sa discussion. Magandang araw po sa inyong lahat na taga-pakinig at taga-panood ng aming program. Ngayon po kasama natin ang mag-asawang talaga po namang kilala na namin na matibay ang pagsasamahan. Kaya po isa natin sila sa mga hihinga ng mga payo para sa mga televiewers natin. So sa aking pong right ay narito po si Pastor Jerry Ambi, ang ating Assistant International Director at Senior Pastor po ng Voice of Victory Church. So, bumati muna po kayo, Pastor. Praise the Lord and shalom to everybody. Napakaganda na naman ang gagawin ng Diyos, but this time, sa pamilya na, lalo na sa mag-asawa. Ang pamilya ay siyang pillars of society. At nais ko rin po na introduce sa inyo ang aking may bahay na bumati po sa ating lahat. Si Pastora Nanette po. Hello, good day po sa lahat ng couples. Nawa po ay may mapulot po kayong mga aral sa aming pong tatalakayin ngayong araw na ito patungkol po sa kalagayan ng mag-asawa. Amen. Okay. Nagsimula po kami ng Love Life, I think way back 1998, tama ba? O 1997? Yung Love Life Ministry po ng Jesus the Heart of Missions team ay nagsimula sa radio program. So kami po ni Pastor Dante ay... Actually, mga seminars na nagpapakounsel. Nagsimula na rin. Pero yung nagkaroon po kami ng radio program na entitled Love Life din, na nag-run po yun ng more than 3 years. At doon po nagsimula yung mga texting ng mga questions nila. At nag-i-interview din po kami ng mga couples katulad nila, mga hihinga ng payo. At talaga po namang lumaganap po ang programang yun sa radio. At pagkatapos po noon, nilid kami ng Lord na magsimula ng libro, ng aklat tungkol sa mga singles at saka sa mga married couples using po yung mga questions na tinatawag o tinetext sa amin sa radio. So after that po, marami na pong seminars hanggang nakapunta po kami sa States, nagsiseminar din po kami ng Love Life.
So, ngayon po, pagbalik namin, nagkaroon po kami ng seminar together ng mag-asawang guest natin ngayon. Talaga po namang nakakatuwa at nakakakilig ang mga seminar ng Love Life. Kasi pinag-uusapan namin yung mga topics na hindi dinidiscuss sa church. Tama. Either nahihiya o walang gustong maglakas loob magturo, Tama. no? Ano ba ang mga most common problems ng mga mag-aasawa? Sa Amerika, kami po ay certified or licensed marriage counselors ng wife ko. Ang number one problem, actually, hindi kanani yung pera, hindi. Problema malaki to. Pero actually, sexual dissatisfaction. Sa mga mag-asawa, pag hindi nasasatisfy ang isa't isa, naghahanap ng ibang avenue, yung either lalaki o babae, both. So, kaya ngayong oras nito, i-discuss natin to, Pastor Jerry. Ano bang comment mo dyan? Ano ba talaga dapat natin gawin sa ganyang problema? Napakaganda po ng inyong ministry kasi i-restore yung marriage eh. At isa nga po sa problema yan ng body of Christ, paano nila ituturo. At yan yung pinag-uusapan din ngayon sa panahon natin ng Department of Education, yung sex education. So sino ba dapat magturo nito? Ang nagtuturo kasi yung Playboy magazine, si Serex, ang dami mga nagtuturo. Yung nauso yung Betamax, X-rated, Galacheter. So nangyari, nadi-distort ano ba talaga yung nararapat at saka tama. Hindi na labi, last na ang nangyari. Pag last ang naghari, lalo na pag wala sa Panginoon, ang tendency maghihiwalay, maghahanap talaga, mangangaliwa, mari ang isa't isa. At hindi lang yun, ang hindi alam ng karamihan, meron tinatawag na transference of the Spirit. Na sinasabi ng 1 Corinthians chapter 6, na kapag napapatol ka, kasi may nagsabi po ng ganito Pastor, bakit ganito yung aking may bahay? Ako bilang nagtatrabaho at seaman, alam ko hindi naman mahilig yan sa pakipagtalik o sex. Nagtaka ako bakit mahilig na siya. Ang sabi po ng Biblia sa 1 Corinthians chapter 6, pag pumatol ka ng prostitute, yung espiritu mo tsaka yung espiritu ng prostitute nagiging isa. Kaya nung ginamit niya yung kanyang may bahay, dahil seaman siya, nakagamit siya ng prostitute sa ibang bansa, nag-transfer dun sa kanyang asawa. Kaya nakakumit tuloy ng adultery, nakakumit na ng hindi maganda, tadadamay pati mga bata. At ito pala ay nagta-transfer. Kaya kaawa-awa talaga yung mga next generation. Pero merong solusyon sa ating Panginoon. Hindi po ang Playboy magazine, hindi po ang Serex, hindi rin po yung Galacheter o yung mga X-rated na film ang siyang solusyon. May solusyon po sa ating Panginoong Jesucristo. At pagagandahin, palalawigin pa yung pagsasama. Sa magitan ng ministeryong ito, na ngayon ay very timely sa ating kapanahunan. Na siyang problema, hindi na naman ang ating bansa. Maging sa Amerika at sa buong mundo yata, ito ang problema. At ang